Welcome back sa ating channel. Sa mga nakarang araw, muling umiinit ang usapan tungkol sa mga problemang kinakaharap ng mga ordinaryong Pilipino, lalo na kapag may baha, sirang infrastruktura at mga serbisyong hindi nararamdaman ng taong bayan. Sa bawat pagulan, pare-parehong tanong ang bumabalik: sino ang mananagot at hanggang kailan maghihintay ang mga tao? May mga kritiko na nagsasabing tila paulit-ulit na lamang ang eksena. Kapag may problema, may bagong dahilan. Kapag may baha, ibang tao ang sinisisi. Kapag may reklamo, hinihiling na maghintay muna. Pero para sa mga pamilyang direktang naapektuhan, hindi ganoon kadali ang maghintay. Kapag pumasok ang tubig sa bahay, nasisira ang mga gamit. Kapag hindi nakadaan ang mga sasakyan, naaantala ang trabaho. At kapag peligroso ang kalsada, kaligtasan mismo ng mga tao ang nakataya. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit may mga mamamayan nagsasabing sawa sila sa puro paliwanag at gusto na nila ng konkretong aksyon. Pero mahalagang tandaan, ang mga paratang laban sa sinumang opisyal ay kailangan suportahan ng malinaw na ebidensya at beripikadong impormasyon. Hindi sapat ang viral post, haka-haka o mga komentong kumakalat online. Ang tunay na tanong ay hindi lamang sino ang sisisihin. Ang tanong ay ano ang aktual na ginagawa para maseresolba ang problema. May sabat bang flood control project? Maayos ba ang drainage? Nasusuri ba ang mga proyektong natapos na? May mga pananagutan ba kapag napatunayang may kapabayaan? Dahil sa uli, hindi naman politika ang unang iniisip ng isang pamilya. Nilalagnat ang anak habang baha sa labas ng kanilang bahay. Ang iniisip nila ay kung paano sila magiging ligtas. Kaya habang patuloy ang debate, isang bagay ang malinaw: hindi dapat masanay ang taong bayan sa problemang paulit-ulit na lamang. Hindi rin sapat ang simpleng pagsasabing maghintay na lang. Ang hinihingi ng publiko ay transparency, mabilis na aksyon at malinaw na pananagutan. Kung may mapatunayang pagkukulang at kung may mga opisyal na ahensyang may responsibilidad, nararapat lamang na magpaliwanag nila sa publiko kung ano ang kanilang ginagawa, ano ang hindi nagawa at ano ang susunod na hakbang, dahil ang tunay na serbisyong publiko ay hindi nasusukat sa dami ng pangako, nasusukat ito sa resulta. Kaya sa mga susunod na araw, manatiling mahalaga ang tanong ng taong bayan: may pagbabago bang darating o maghihintay na naman sila hanggang sa mawala ang baha at kasabay nito, mawala rin ba ang atensyon sa problema? Ikaw, ano ang masasabi mo? Dapat bang managot